So, magkaroon tayo ng Bible reflection. Try ko na gawin na everyday kasi para meron akong peace of mind. And para magamit yung social media or technology in the right way. Okay, Romans chapter 8 verse 20. And we know that for those who love God, all things work together for good. For those who are called according to His purpose. So, ibig sabihin, lahat ng nagmamahal sa Diyos, ang buong puso, yung totoo, ay pinagpapala. Lahat ng kanilang ginagawa, lahat ng mga desisyon sa buhay, ay napapupunta sa magandang kalagayan. Dahil nga, yun ay sa kagustuhan din ng Panginoon. Pag minamahal mo siya, ay inilalapit ka niya sa mga plano niya. So, gawin mo ang lahat ng may kasamang pagmamahal. Hindi lang sa ginagawa mo, kundi gusto niyang isama mo ang Panginoon sa buhay mo. Isama mo si God sa lahat ng ginagawa. Third, kayo na po ang bahala dito. Gagalingan ko sa exam. Third, kayo na po ang bahala sa pag-apply ko. Parang ganun yung ibig sabihin nito. Mahalin mo ang Panginoon at lahat ng bagay ay mag-work out para sa iyo sa magandang paraan. O sabihin natin hindi mag-work, may mangyari masama, mag-fail ka o hindi matupad yung iyong minimiti sa sitwasyon na yun. Pero pag ginagawa mo yun, may kasamang pagmamahal, alam natin na yun ay may maganda rin kay hinatnan. And lahat tayo ay tinawag dahil tayo ay may layunin. May layunin, may misyon sa buhay na ito. At yung misyon na yun ay gawin yung plano niya para sa atin. Okay? Kalat yung salita ng Diyos, yung salita niya sa lahat. At tayo, maging instrumento. Maging instrumento saan? Sa panghihikayat sa ibang tao na makilala si Jesucristo, si Jesus Christ. Makilala si God. Kasi, ano bang ginawa ni Jesus Christ na nabubuhay siya? Ipinangaral niya ang salita ng Diyos sa lahat. Sa lugar kung saan walang naniniwala. Diba? Hanggang sa oras na siya pumatay. Sabi nga nila, yung ginawa ni Jesus Christ ang pinaka mataas na form of manhood. Dun siya pinaka nagpapakita ng pagkalalaki at pagmamahal. Kasi unconditional love yung binigay niya. Sakripisyo niya sa sarili niya buhay para sa ating kasalanan. At hinarap niya ang mga Romano at patuloy na ipinakalat ang kanyang salita para malaman ng mga tao ang mabuting balita ng Panginoong Diyos. Kaya kung masasalamin sa mga panahon ngayon, yun yung mga taong pine-persecute. Alam nyo ba yun? Yung mga Christian persecution ngayon na usually ay ibang religions ang pumapatay. Maaaring hindi na tayo magbabanggit ng religion or lugar o mga tao na gumagawa nito. Pero uso ngayon ang Christian persecution. So ibig sabihin, parang bumabalik lang ulit sa panahon ni Jesus Christ na kung saan basta saan ay pinaslang siya dahil sa kanyang paniniwala. Pinaslang siya kasi hindi siya sumusunod sa palatuntunin ng mga nandun sa mga Romano ng panahon na yon. And ngayon na parang may mga nape-pressure yung mga taong yun, ayaw nila, sila'y bulag sa katotohanan at ang kanilang paraan para paniwalaan sila ay patahimikin ang katotohanan. Alam nyo naman na kapag yun in nature ng tao na kapag sila ay wala nang masabi, na kapag sila ay alam nilang nasa mali sila, pero gusto nilang ipaglaban para yung mali,
anong gagawin nila? They will do everything to shut you up, even if it means killing you. Okay? Kung ano yung gusto nilang ipaniwala na totoo, yun yung nangyayari sa mga Kristiyano ngayon. Pero, papasok dito yung patuloy na pagkakalat nila ng salita ng Diyos at hanggang sa oras na kanilang pagkamatay ay ang Panginoon pa rin na kanilang pinili higit sa kahit anong makamundong bagay. And yun yung gusto kong gawin nating lahat. Gawin natin ang mga bagay na may kasamang pagmamahal. Hindi lang sa sarili natin, hindi lang sa ginagawa natin, kundi isama natin si Lord sa mga ginagawa natin. Lord, kasama ka sa exam ko. Lord, kasama ka sa araw na ito. Lord, kasama ka sa paglaban ko, sa pagsubok na ito. Lord, kasama ka sa relasyon naming dalawa. Lord, kasama ka hanggang sa huling sandali ng buhay. At natutuwa si Lord sa ginagawa mong yun. Kapag gumagawa ka ng mga bagay para sa Kanya at may pagmamahal sa Kanya, ang mga bagay ay mapupunta sa maayos o mapupunta sa magandang kalalabasan. Dahil lahat ng yun ay magpo-fall back into place kung saan yun ay plano din niya from the start. May plano ng Panginoon pero observant din siya sa iyo. Kasi nga ikaw may free will at kung yung free will na iyon ay gagamitin mo para sa pagkakalat ng salita niya, pagmamahal sa Kanya, ay yung plano niya ay mangyayari din based sa sarili mong kagagawan. At mas matutuwa si Lord sa ganang paraan. Once again, I'm Kuya Martin and God bless us. Gamitin natin ang social media para manghikayat ng mga ligaw na Kristiyano, mga ligaw na kapatid natin na hindi pa kilala ang Panginoon. God bless.